nyo talagang yumaman, gusto nyo maging successful, dapat wala kang pakialam. Huwag nating isipin yung tingin ng iba. Yep. Ang isipin mo, ano ba yung tingin mo sa sarili mo? In my case, yumaman si mami, pero na-scam kami. Umabot sa negative 2.5 million. So first time ever, yung nanay kong single mom na hinahangaan ko, nakita kong umiiyak. Idol ko yun ha. Sobrang taas ng respeto ko sa kanya. Binuhay niya ako mag-isa. Tapos makikita ko naiyak. Araw-araw. So in my case, for me, wala akong paki sa rejection. Kasi ang pinakamabigat na rejection sa akin, hindi yung rejection ng tao sa labas. Yung rejection, na gabi-gabi makikita mo yung nanay mong umiiyak. Mas matimbang yun. And thinking ko, yung mga nare-reject sa labas, di naman sila nagpapakain sa akin eh. Yes. Pero yung nanay ko, kahit wala yung tatay ko, binuhay ako mag-isa. Yep. Yun yung naging motivation ko. Tanggihan ako ng tao, nakangiti ako. Bakit? Ang goal ko, pag uwi ko, may dala akong pera sa nanay ko. Right. I don't care ano sasabihin nila. Yes. Because people outside, they always have a story to tell. Na porket hindi nila kaya, sasabihin nila sa'yo, hindi natin kaya. Ang thinking ko, kaya ko o hindi, I don't care. Right. May nanay ako naghihintay. Doon na nag-start lahat. Yun yung why mo. Yun na yung why ko. Kaya konti lang din ang, alam mo, umaasenso, naging successful talaga sa buhay. Because lagi nilang iniisip yung iisipin ng ibang tao. Hindi naman sila magbabayad ng matrikula ng anak ninyo. At pag nagkasakit kayo, hindi naman sila magbabayad ng bill nyo sa ospital. Ba't nyo pinakikialaman? Yeah. Bakit nyo iniintindihan sasabihin ng ibang tao sa inyo, may sarili kayong buhay na dapat nyong asikasuhin. Exactly. May sarili kayong buhay, may sarili kang anak, may sarili kang nanay, may sarili kang tatay na dapat mong intindihin. Gusto nyo talagang yumaman, gusto nyo maging successful, dapat wala kang pakialam. Ang intindihin mo dapat is yung ikaw at yung pamilya mo. And napansin ko na pag nagbago yung tingin mo sa sarili mo, Yep. automatic magbabago rin yung tingin ng iba sa'yo. Kaya nga. Or pag nagbago yung tingin mo sa sarili mo, Right. mawawala yung mga taong sabaw sa paligid mo. Right. May mga makikilala kang bago. Yun yung na-notice ko. Kaya Yes. nga, it is very important na wag nating isipin yung tingin ng iba. Yep. Ang isipin mo, ano ba yung tingin mo sa sarili mo? It's a matter of perspective eh. Kasi yung iba, ang dami nila iniisip, siguro para yumaman ganito, siguro para yumaman ganito. Hindi, umpisahan mo lang sa sarili mo talaga. Yung paano, they tend to overthink. Akala nila merong sobrang grabing idea lang tayo na natsambahan natin. Hindi. Hindi nila maintindihan na it's the constant application of the basics every single day. Right. Na kahit hindi tayo okay, laban. Right. Okay o hindi, laban. Taon. Right. Na uulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. Right. Because people, especially Gen Z and Gen X, they Right. tend to over-strategize, over-analyze, kaya napaparalyze. Right. Alam mo, marami nagsasabi na hindi naman daw totoo ang positive thinking. Hindi naman totoo yung mga mindset na dyan. Magsipag ka, maghirap ka, doon yayaman ka. Ito yan, paliwanag ko sa inyo in a brief manner. I don't know if you will agree, brother, no? Pero kasi kung tama yung isip mo, tama yung gagawin ng katawan mo eh. Tama yung actions, tama yung decision, tama yung taong pakikinggan mo, tama yung taong pakikisamahan mo. Kasi meron kang tamang mindset. Kasi doon sa mga nagsasabi na hindi importante yung mindset, tanggalin mo yung mindset na yan. How can you actually attract business partners kung mali mindset mo? How can you actually attract right opportunity kung mali ang mindset mo? How can you actually attract the perfect business for you kung mali ang mindset mo? Hindi yan dadapo sa'yo kasi hindi yan ang hinahanap ng isip mo. Yeah, agree ako dyan.